Pito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipanasya ng hari na pagbabayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya isang may utang na 10,000 dahil siya'y walang bayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Verse 26. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya noon ay nakatagpo siya ng isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, pagbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip, pinabalanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Verse 31. Nang makita ng kanyang kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw na napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat mahabag ka rin sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabulanggo hanggang sumabayaran niya ang kanyang utang. Last verse, 35. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po manalangin muli. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, papuri pa sa salamat kung paano narito po muli ang iyong mga anak na mga kababaihan sa platform na ito. Pinupuri ka namin sa bawat buhay ng bawat isa. Yung commitment nila, yung submission nila, yung pananabik at taga-apoy na presensya mo sa bawat puso namin ay andun lagi, Panginoon. Salamat muli sa oras ng daling ito, sa hapon, sa ibang bansa, sa umaga pa, at dito sa gabi, at dito sa bansang Pilipinas, kami nagkatipon dahil sa iyong banal na pangalan. Loobin mo nga po, banal na Espiritu, na kami iyong samahat gabayan, being our guide, our teacher, sa aming pong pagninilay ng iyong mga salita. Sa bawat tahanang naroon kami, Panginoon, maghari ka, mangusap ka, Panginoon. Pagharian mo ang bawat isa na narito, Panginoon. Sa bawat tahanan namin, andun ang iyong kabanal-banal na presensya. O Diyos, anumang bagay na nakikita mo na hindi nakakalugod sa iyo sa aming mga buhay, sa pananalita, kilos at gawa, kami iyong patawarin. Yung mga unintentional at hidden sin na nakikita mo, Lord, linisin mo kami. Dalisayin mo kami. Pagindapatin mo, O Diyos, na maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan sa aming pagninilay, Panginoon, sa oras na ito. Hayaan mo nga po, O Diyos, na ang Santong Espiritu ang patuloy na maging guro, teacher po namin, at ikaw po ang mabigyan ng karangal at kalwalhatian. Lord, on your own perfect way, O God, bisitahin mo at alam po na doon ka naman sa bawat lugar ng 18 kababaihan na narito kami nagkakatipon sa iba't ibang lugar, physically, but in spirit, O God, bind us with the cord of your holy presence as we are going to explore your words for tonight, this moment, O God. Salamat po sa paglilinis, paghuhugas mo sa amin through the blood of Jesus at we apply it sa bawat isa sa amin mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Tunay na ang banal mong dugo ang aming ina-acknowledge upang kami ilinisin, dalisayin bawat sulok ng puso't isipan namin maging bulsilak sa kaputian. Dahil andoon nga po, Diyos, alam namin na pag kami namin ang lahat ng ito, andiyan ka na full of grace and mercy ng kapatawaran at paglilinis ay aming pong nakakamit. Salamat po, Ama. Mula po sa pakanina, alam namin kasama ka namin hanggang sa pagtatapos ay samahan mo pa rin po kami, O Holy Spirit. Yung sampaang kalwalhati at parangal ay tanging sa iyo lamang. Sa makapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen and Amen, Lord. So ayan po mga kapatid, ang sabi nga po natin, ang ating pong pamanggat ng ating pag-aaralan, learn to forgive as Jesus forgive us. Matuto po tayo magpatawad kung paano ating Panginoong Hesus ay nagpatawad sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ito makita po natin sa ating pong pag-aaral. Sa paglapit nga po ng kanyang alagad na si Pedro ay andun ang kanyang pagkatatanong,
sa ating Panginoong Hesus. Ano po, dito po makita natin mga kapatid, yung pong mga rabbi o yung pong mga guro ng mga eskriba noong unang panahon, ay sila po yung nagtuturo sa mga tao to forgive those who offend them, but only in 3 times. So may bilang sila na kung saan ay dito po yung mga rabbi noong unang panahon sa ating pong Bible times na kung saan ay may bilang. Pero nung magtanong ang ating si ang ating pong si Pedro na kung saan ay andun nga po na kung saan ay trying to be especially generous as Jesus if 7 times. So, pinakikita niya, sabi nga po dito, para bang, sabi nga po niya, parang, yung sa ganung pagkakataon ay okay na yung 7 beses mong patatawarin. Sabi nga po, ito yung perfect number, na kung sabi nga po, if is 7, it is the perfect number. Kung sa akala niya, ito enough times to forgive someone. Pero ito nga po, sabi nga ng ating Panginoon ay 77 times. So ito bagay, ibig sabihin, ito bilang lang, pero ang ibig sabihin ng ating Panginoon ay yung tayo ay totally na magpatawad at limutin natin yung mga nagkasala sa atin. Kamusta po ang ating mga kapatid, ang ating mga kababaihan sa oras sandaling ito mga kapatid? Kamusta po ang laman ng ating puso? Kamusta po yung ating mga personality? Meron pa po dyan na kung saan ay matigas na puso na hindi nagpapatawad? Naandyan pa po ba yung mga anger natin, bitterness, yung galit at poot sa ating kapwa na nakasama sa atin, na gumawa sa atin ng hindi tama? Sa oras sandali pong ito'y atin pong tingnan ang sinasabi ng ating Panginoon. Baka dito po yung oras at panahon na mag-giveaway na po tayo sa mga nagkasala sa atin. Ano po? Kasi sabi nga ng ating Panginoon ay 77 times. Ibig sabihin ay talagang walang kung saan ay yung pagpapatawad natin sa nagkasala na sa atin. Ano po? Minsan po mahirap gawin. Lalo pat hindi pa tayo talagang nagmamature o hinog sa salita ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po itinuturo sa atin mga kapatid na dapat nandito tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ay wala na tayong kung saan ay sama ng loob. Ano mang ginawa sa atin, gaano mang kasakit, at talagang parang tayo ay sinubsob na talaga sa kung saan ay yung mga ginawa sa atin ng ating kapwa. Ano ang sabi ng ating Panginoon? 77 times. Meaning, that we should even keep track of how many times we forgive someone. Ibig sabihin ay andun nga po na hindi mabilang kung paano, hindi mabibilang kung paano natin patatawarin yung kapwa natin. We should always forgive those who truly repentant no matter how many times they ask. Ano po, tayo po itinuturo sa atin na tayo po ay magpatawad. Kasi nga po, ang isang halimbawa pinakita nga sa atin ng ating Panginoong Hesus, He is a forgiving God. At tayo po bilang mananampalataya, ano po mga kapatid, na kung saan ay tinawag ng ating Panginoon mula sa karamihan, ano po, na kung pinakita nga po dito na kung saan ay tayo ay we are blessed. Makita po natin tayo pinagpalang mga kababaihan, no? Na kung sa isa panahong ito na kung saan ay tayo nagkakatipon-tipon dahil sa banal na pangalan ating Panginoong Hesus. Kaya sa bawat pagtuturo po natin, sa pagninilay ng ating Panginoon, ang banal na Espiritu ay naway kumilos nga po at tayo po ay mangusap ng direkta sa atin. Ano po? Kaya po, hindi lang po 3 times tayo magpapatawad. Ibig sabihin nga ay ando na how many times forgive someone. We should always forgive those who are truly repentant no matter how many times they ask. Ano po, na kahit ano nga po na kung saan kung hindi man sila, kung gumagawa sa atin ang hindi maganda, ay hindi ko nakikita naman natin na hindi natin nakikita na humihingi ng tawad. But in our heart, dahil tayo po ay tinawag ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, magpatawad po tayo. At sino man yan, kaibigan man natin yan, magulang natin, kapatid, kaibigan, o mga taong hindi natin ganap na kilala pero ginawa tayo ng masama. God is speaking to us mga kapatid to forgive us sa mga nagkasala sa atin dahil tayo man po ay pinatawad ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po dito makita nga po natin na kung saan itong ginawang ito na kung saan ang isang lingkod na kung saan ay may utang nga po, nang sabi nga po ay 10,000, ay andun nga po dahil wala nga daw po siyang ibabayad, ay andun nga po na
Nanikluhod siya, ano, na kung binigpit at pinagbigyan naman siya. Pero bakit nung 5,000 lang yung utang sa kanya ng isang nakakakilala sa kanya, hindi siya nagpatawad? Mga kapatid, tingnan nga po natin ang ating mga sarili. Baka po tayo isa sa dito, andito po, nangangungusap po sa atin ang ating Panginoon. Teach ourselves, ano po, kung hindi natin kaya pa, hingin natin ang lakas sa ating Panginoon. Dahil nga po sa atin po ay kung sa ating sarili lang hindi natin makakaya. Pero kung tayo titingin, hahawak at mananalangin lahat sa ating Panginoon, ang sabi nga po, ano po, ay not by might, not by power, but through the Holy Spirit. Dahil tayo nga po ay mahina tayo. Pero yung kalakasang nagmumula sa ating Panginoon, ano po, na kung sa Panginoon, turuan mo ako na magpatawad sa gumawa sa akin ng ginawa na kung saan nasaktan ako ng lumbusan. At hingin mo na kung saan ni Lord, hinihingi ko po yung lakas para ako nga po, O Diyos, ay yung mga ginawa mo sa akin ay maibalik ko din naman sa iyo sa pamagitan ng pagpapatawad. Sabi ko nga po mga kapatid, since we are still living in this world, andyan nga po ang udyok at temptation ng kaaway. Pero mas malakas ang espiritu nasa atin kaysa sa espiritu na andito sa mundo. Kaya po ipipaalala po sa atin sa ating po mga kababaihan, ano po. Punta po tayo dito sa verse 30, ano. Sabi nga po dito, ngulit hindi siya bumayag, sa halip ipinabilanggo niya. Ito nga po kasi nga yung ito nga po yung kung saan ay isang alipin na kung saan ay pinatawad nung pinag-autangan niya, pero nung pagdating sa kanya hindi siya nagpatawad. Ano po, nasa halaga 500. Ito yung isang illustration lang po, ano. Pero sabi nga po dito sa verse 30, ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito ay makabayan. Kaya nga sabi nga po dito, in Bible times, so ibig sabihin sa unang tipan, they are seriously in sequences awaited for those who could not pay their debt. Meron po kasing kapalit o consequences na nag-aantay sa kanila kung hindi sila makabayad ng kanilang pagkakautang. Sabi nga po dito, ang tao na kung saan nagpapahiram ng pera, noong unang panahon ay pwede na kung saan ay yung umutang sa kanya na hindi nakabayad ay pwede niyang pwersahin na kung saan dahil ito po sa Balfour, dito sa unang tipan, ay andun nga po na pwede nga po niyang kunin. Kaya nga po noon ay merong mga alipin na ano, ng mga tao, ano, pag hindi nakabayad o kaya yung ibabayad o kaya bibilhin ka bilang alipin na kung hindi ka talaga makabayad. Kaya ito nga po, sabi nga po in Bible time, serious consequences awaited for those who could not pay the debt kung hindi nakakabayad ng pagkakautang. At yung mga taong na nagpapahiram ng pera ay pwede nilang kumbaga i-seize o yung kung saan ay yung mga umutang sa kana na hindi nakakabayad ay pwede nilang pwersahin na yung kanyang pamilya mula po sa kung saan pwede lang tumarbaho ay tatarbahuin. Magagawin nilang katama sa bahay o kapatulong until the debt was paid hanggang mabayaran ang kanilang mga pagkakautang. The debtor o yung nangutang na yun could also be thrown into prison or his family could be sold in slavery for help o pay pa hanggang sa mabayaran po. At ito po gano'n ka noon halos buong pamilya mo kung kayo maraming utang at hindi ka makabayad, halos buong pamilya mo ibabayad mo. Talagang buhay mo Sabi nga po dito, it was hoped that the debtor while in prison could be sell off his landhold and relatives could pay the debt. Kaya yun po, yun yung magiging kabayaran, yung mga kasama sa bahay, mga anak mo, mga apo mo na siyang hanggang sa mabayaran mo daw po yun. Ay kung ikaw ay pumanaw na, ay hindi pa bayad ang iyong mga pinagbayaran, ay di mang susunod pa, ayun pa rin na magbabayad. Ano po? Sabi nga po, pag hindi nakabayad, ay mananatili sa kulungan yung may pagkakautang. Ano po? Kaya po, makita po natin, ganito ang mga kalakaran ng unang sa Bible times. Ano po? Pero salamat nga po sa ating panahon ngayon. Ano po? Tingnan po, kitang-kita po natin yung grasya ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Kaya nga po, totoo yung sinasabi, we are living by grace. Ano po? Na kung saan ay tayo nga po mga kapatid ay marami tayong mga pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Ano po? At yun ay kung saan ay binayaran ng ating Panginoong Jesus. Ano po, at yun po yung grace na yun ay tayo po yung pagtanggap natin bilang Hari, Panginoon, tagapagligtas sa kasalanan natin sa ating mga lumikha sa atin ay andun nga po na tayo ay andun yung tinatamasa natin. Yung grace and mercy ng ating Panginoon
sa panahong ito na tayo po ay mananampalataya at naglilingkod sa ating Panginoon. Ano po? Kaya nga sabi nga po dito, sabi nga po dito sa sabi nga po dito sa verse 32, kaya't pinatawag siya ng hari, ikaw napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi dapat ka rin magpahabag sa kapwa mo. Ayan, di ba ang sabi? Sabi, sa galit ng hari, siya ipinabalanggo hanggang sa mabayaran na ang kanyang kautang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, tayo po ay ito po ituro sa atin ng ating Panginoon, na kung saan ipatuloy po tayo na tinuturuan ng ating Panginoon na yung nakasama sa atin ng loob, yung ating po nga, hindi lang po sa kung saan ay financial, bagay kasi nga po talagang financially, meron po nangyayari sa ako naalala ko na ay nasa Hong Kong, na kung saan uso po doon, na kung saan hihiramin yung iyong passport kasi uutang sa bangko. Marami pong kaso nangyari yun. Hinirami yung passport mo para siya yung pang prenda sa bangko kung magkano silang uutang. Pero at the end ay iiwan. Kunwari, halimbawa na-terminate o kaya halimbawa ay biglang umuwi, ay yung pangalan mo ang nakalagay sa bangko kaya ikaw ang magbabayad. At naandun maraming kaso po yung gano'n nagaganap. Kaya po yung mga gano'ng talagang literal na nangutang ng pera. Ano po, at ano ang nangyayari, marami po ang nagkakagalit-galit. Marami talaga na kung saan ikaw talaga ang pagbabayarin. Pero yung nga po isang halimbawa, ipinakikita rin po sa atin spiritually. Na kung saan, huwag na tayo magtanim ng galit sa mga naloob at po at kundi magpatawad tayo. Kung saan ito yung sinasabi nga po na kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Sabi nga po, gawin din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Kaya nga sabi nga po, kumbagay, pinakikita sa atin ng ating salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Nagayahin nga po natin, sabi nga po kanina sa be a Christ-likeness. Panalangin po yun ni Sister Beverly, na kung saan ay hayaan po natin na kumilos sa atin ng Santong Espiritu. Sabi ko nga po, kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. Mananaig at mananaig ang ating sinful nature. But kung tayo hingi lagi ng patnubay at gabay at patuloy na hihingi ng kalakasan mula sa ating Panginoon, mapagtatagumpayan natin ito, mga kapatid. Because sabi nga po, we are victorious. Tayo mananagumpay. Kaya matuto po tayo na kung saan ay kalimutan na nga yung mga nagaganap sa atin. Kung mayroon man nakasama sa loob, nakasamaan ng loob before sa atin, kalimutan na po muna kalimutan natin yon dahil yun naman din po ay sinabi din po yun ng aklat ng Isaiah 43:18. Po, forget the former things, do not dwell on the past. Kalimutan na yung mga nangyari noon. Sabi nga po, see, I am doing a new thing. Now when it spring up, do you not perceive it? Kaya nga sabi nga po nito, yung nangyari noong unang panahon, ilibing na sa limot kung sino man po nakasama sa atin sa loob ng ating mga damdamin, limutin na ngayon at narito ang masdan. Gagawa ako ng isang bagong bagay na hanggang sa ngayon ay di mo pa namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landas sa gitna ng ilang maging ang disyerto'y patutubigan. Kaya po, kung tayo po'y matuto magpatawad, at andun nga po ang kahabagan ng ating isusukli sa gumawa sa atin ng hindi mabuti, andun ang Diyos po ay gagawa ng isang bagay na kung sabi nga po, magbubukas ng isang landasin. Kung saan ay bibigay sa atin ang Panginoon ang mga biyaya at pagpapala. Dahil sabi nga po, iba talaga ang kalooban ng ating Panginoon. Ibang kanyang kaisipan, ibang kanyang kapamaraanan. Kaya bilang isang mananampalataya, mga kapatid, we must follow. Sumunod lang po tayo. Sabi nga po dito, because God has forgiven all our sin, we should not behold forgiveness from others. Realizing how completely Christ has forgiven us should produce a free and generous attitude of forgiveness toward others. Kaya yun po itinuturo sa atin, mga kapatid, matuto tayong magpatawad sa gumawa sa atin ng hindi karais-nais. Po? Sabi nga po, when we do not forgive others, kung hindi tayo magpapatawad sa ating kapwa,
We are setting ourselves outside and above Christ's law of love. Ano, kung tayo po'y sabi nga po sabihin natin, hindi ko siya mapatawad sa kanyang ginawa sa akin. Pero sabi nga po dito, ay andun nga po na kung saan ay lumalabag tayo sa batas ng ating Panginoong Hesus at ito yung pag-ibig. Ano po? Ayun, kung nakakatuwa naman po yung ating mga testimony, kagaya nga po ni Sister Selena na kung saan yung sa kanya kung pagpapatawad sa kanya kung dating partner in life, sa tatay ng kanyang mga anak. So, yun, ganun po tayo na kung saan ay unti-unti dahan-dahan ay tunay nga po maturuan po natin ang ating sarili. Dahil ito po, ang sabi nga po, ito yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. We are setting ourselves outside on above Christ's law of love. Ano yung pag-ibig na yun ng ating Panginoong Hesus, maghari po sa atin. Ano? Kaya nga po mga kapatid, sabi nga po ng ating Efeso, chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another. Forgive each other, just in Christ God forgive you. So ayun po, matuto po tayo magpatawad. Huwag tayong magtimtim ng galit, sama ng loob, baka ka-stress po yan, tatanda yan sa atin, magkakasakit pa tayo sa puso niyan. Pag tayo hindi mapagpatawad. Kaya yun po mga kapatid, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just in Christ God forgive you. So ayan, matuto po tayo magpatawad kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Kumbaga sabi na, mayroon po kasi magsasabi, lalo pa kung hindi pa tayo masyadong buto o hindi pa tayo babad, hindi pa tayo masyadong na-immerse sa salita ng Panginoon. Pero ito po isang tugtungan para po tayo maturuan po na dito sa aking mga kabaro, kababaihan, mga anak na kung saan ay andon na tayo mga tinawag ng ating Panginoon. Ito po yung pinakakita at sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Ano po, be compassionate and kind. Maging mapagmahal po tayo at mabait sa bawat isa sa atin. Magpatawad po tayo kung paano ang ating Panginoong Hesus na ating Diyos ay tayo'y pinatawad. Purihin po ating Panginoon, tayo manalangin, minsan pa Ama, salamat sa pagpapaalala mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kung sa'y patuloy at patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy nga po, Holy Spirit, na magkondika sa aking mga kapatid. Kung meron pa po dito na kung saan ay tumigas na yung puso o kinalyo na sa mga galit, poot, sama ng loob, hinanakit, lahat ng ito, Panginoon, ay aking nire-review at hinuhugasan ng banal mong dugo ang puso't isipan kung meron man po ako mga kapatid na andun pa rin po ang galit at poot, sama ng loob at hinanakit. Ang lahat ng ito, Diyos, ay hindi mo kinalulugdan. Kaya sa pangalan ni Jesus, matunaw po ito, mahugasan ito ng banal mong dugo, Lord Jesus, at ang maghari po sa bawat isa ay yung pag-ibig, kababaang loob, pangunawa, na kung saan ito yung naisin mo, Panginoon. Ang patuloy na kung saan kami patuloy na kumilala sa sunod, masunod. Ang naisin mo ay yung mga itinuutos mo sa amin dahil ito po yung naisin mo sa iyong mga anak ang kami makasunod sa layunin mo at kapamaraanan mo sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Lord, thank you so much sa pribilehiyong ito, Panginoon, na kung saan, O Diyos, salamat Holy Spirit, na sa kung saan, anumang oras, sandali, na meron ka na kung saan na iaatas, andito na alam ko kasama kita, Panginoon, na siya nagtuturo at gumagawa. Ngayon din po ang aking dalangin sa bawat kababaihang narito, Panginoon. Maging handa lagi na kung sa ay sumunod, magpatawad at yung pag-ibig ang mangyari sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama. Muli, all the glory is yours alone. In the mighty name of Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka namin, Ama. In Jesus' name, Amen and Amen.